Nating phone 4A at 4A Pro. Unahin muna natin tong 4A. Real talk, mahirap ang kompetisyon sa mid-range category ngayon. Pero ilang araw ko na rin gamit to, so pag-usapan natin kung anong ma-offer ng Nothing dito sa bagong phones nila. Unahin na natin yung design at build since eto naman talaga yung bida sa mga phones ng Nothing. Kita nyo naman, kakaiba na yung design, kakaiba pa yung kulay. At buti na lang din, blue yung napunta sa akin kasi alam nyo naman, favorite ko yan. At meron din silang other colors like pink at yung mas safe na kulay na black and white. Nagustuhan ko yung overall looks. Alam kong hati yung opinion natin sa design ng Nothing phones, lalo na yung unang labas. Sa iba pangit, sa iba maganda. Sa akin, mostly gusto ko yung mga designs nila kasi nga kakaiba. Tsaka, ewan ko kung ako lang, pero pag nakita ko yung tao na ganitong phone yung gamit, feeling ko medyo techy or medyo mahilig sa tech yung gumagamit. Andyan pa rin yung transparent back design ng Nothing. Tinted glass yung gamit dito, so hindi na siya yung plastic na madaling magasgasan tulad dun sa unang Nothing Phone A. Yung frame nito ang plastic. Premium feels pa rin naman sa totoo lang dahil nga glass back. Tsaka yung plastic frame dito, parang solid makapal na plastic. Hindi siya yung pag pinitik mo parang manipis lang. Kung gusto mo talaga ng mas premium na build, 4A Pro version ang magbibigay sa iyo nun. Corning Gorilla Glass 7 eye protection para sa display, which is not bad na rin. At mamaya, sasabihin ko rin sa inyo yung mga downsides para sa akin. Medyo malaking phone to na napansin ko rin kaagad sa unang hawak pa lang. Hindi naman siya mabigat and pag nagbabrowse-browse lang ako or scroll sa Facebook, okay lang ng isang kamay, pero kapag typing na ako, magre-reply ako sa chat, or nagawa ako ng script, mas komportable pa rin kapag dalawang kamay yung gamit ko. Now, kung sinusubaybayan mo ang mga Nothing phones, malamang pansin mo na rin kaagad yung bagong glyph interface. Glyph bar na lang kasi siya dito. Hindi na siya yung maraming LEDs na nakakalat sa likod. Honestly, mas gusto ko yung dati, but since hindi ko rin naman talaga nagagamit yung glyph interface sa totoong buhay, okay lang din naman sa akin tong glyph bar. Siyempre, pwede pa rin natin yan gamitin for ringtones and notifications. Pwedeng i-customize yan. May glyph progress with third-party applications, but konti lang at hindi pa rin napapakinabangan yung marami dito sa Pilipinas. Google Calendar lang. Volume indicator pwede rin. Halimbawang nagpapatugtog ka tapos nakataob yung phone mo. Yung kulay pula dito pwede rin pailawin para maging indicator na nagre-record ka ng video. Yung glyph timer posibleng mapakinabangan din. So, ang pinagtataka ko lang, hindi siya pwedeng magamit bilang charging indicator, and honestly, yun yung isa sa mga mas magandang gamit ng glyph interface nila. Pagdating naman sa display, panalo overall. May ilang nitpicks lang din ako. Again, malaking display to. Hindi ka makukulangan sa screen size. High resolution, high refresh rate din. Very smooth, responsive, tsaka maganda yung color reproduction. Wala nga lang HDR support sa Netflix. Naka-Widevine L1 naman, so full HD playback pa rin nung nanonood ako dito. Tapos nung sinubukan kong gamitin outdoors, nasa garden ako, kape-kape, umaga naman nun, so hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw. At nagtataka ako nung una kasi mataas naman yung peak brightness nito sa spec sheet, kaso parang nakukulangan ako sa brightness. So, iti-take note ko na sana yon para dito sa full review. Kaya lang, hindi ako mapakali, so bigla akong naalala na tinurn on ko nga pala yung extra dim feature. Para sa mga hindi pamilyar, kapag ginagamit ko yung phone ko sa gabi at sobrang dilim na ng kwarto, may mga phones na kahit isagad ko na sa pinakababa yung brightness, medyo maliwanag pa rin. So kapag may extra dim feature yung phone, nagagamit ko talaga para hindi nakakasilaw kahit na ginagamit ko sa gabi. So big plus sa akin na meron yan itong Nothing Phone 4A. And yes, after kong i-turn off yung extra dim feature, hindi na ako na problema sa outdoor visibility. Kitang-kita na at maliwanag yung display kahit nagamit ko sa labas. Haptic feedback is also good para sa ganitong klase ng phone. Alam nyo naman na typing ako ng script dito at okay yung vibration motor. Slightly better lang ng konting-konti yung sa Nothing Phone 4A Pro. Yung side bezels, eto medyo makapal pa rin dito sa non-Pro. Hindi naman issue para sa akin, but kailangan ko ring i-mention since may mga kakompetensyang phones to na mas slim yung side bezels. Tapos yung fingerprint scanner naman ay mabilis and accurate din kahit na hindi siya ultrasonic sensor. So, kamusta naman yung actual experience ko sa paggamit nito? Pretty good sa totoo lang. At malaking bagay din dyan yung software. Yung Snapdragon 7S Gen 4 chip kasi natin dito ay hindi naman yung pang malakasan, flagship killer, or pang hardcore gaming na performance. Mid-range chip lang din to for casual users na hindi naman gumagamit ng sobrang bigat na applications. And with proper optimizations tulad dito,
Swabe yung experience, smooth and responsive overall. May occasional stutters paminsan-minsan na hindi naman nakakasira ng experience. So para sa mga katulad ko na more on productivity, social media, light applications lang naman, wala akong reklamo. Up to 12 gigs yung RAM and up to 256 gigabytes yung storage. Sobrang linis lang din ng software. Walang nakakairitang ads at bloatwares. Walang pop-up ng sugal na applications. Yung themes nagustuhan ko rin. But syempre, depende na rin yan sa preference mo. Yung widgets nila magaganda rin. At ang best part pa, 6 years yung software support. Well, 3 major Android upgrades lang. So hanggang Android 19. Pero 6 na taon naman yung security patches. At eto rin yung updates na hindi putyo-putyo ha. Masipag magbigay ng updates ang Nothing. So hindi sila yung brand na every 3 months or minsan lagpas pa kung magbigay ng updates. Kaya para sa ganitong presyo, masasabi ko na panalo tayo sa software support. For gaming naman, nag-test kami ng 4 na games. 2 mabigat, 2 magaan. No problems naman sa mga games like Mobile Legends. Expected na rin naman natin yan. 119 FPS yung average. Medyo uminit nga lang kaagad dito. Umabot din ng 44 degrees harap likod. Call of Duty Mobile, naka 90 FPS average din tayo sa parehong MP and BR modes. And mas maganda yung nakuha naming temperature dyan. Genshin Impact, eto mabigat na. So taas baba tayo. Hirap yung phone dito. Bumababa ng 35, minsan 32 FPS kapag nagbibitaw tayo ng skills at may mga kalaban. 40 FPS yung average. So kailangan din talagang babaan yung settings para malaro natin ng maayos. Wuthering Waves, ganun din yung sitwasyon. 30 minutes of gameplay tayo dyan and same experience. Taas baba rin. 40 FPS average, mas nag-init yung phone dito. Umabot tayo ng 47 degrees. So clearly, not a gaming phone. Most probably, hindi rin masyadong pinagtuunang pansin yung cooling system para i-handle yung ganitong mabibigat na apps. Pero sa normal usage, wala namang problema. Speaking of normal usage, yan lang din naman yung ginawa ko dito and nakitaan ko to ng magandang battery performance. Kahit 5,080 mAh lang yung battery capacity, tumagal siya sa akin ng 1.5 araw. More than 9 hours of screen on time sa actual usage ko. Writing a script, Netflix, social media, mostly Wi-Fi pero lumabas din ako so naka-mobile data and GPS din. Konting take ng photos and videos and satisfied ako sa battery life. Dito natin makikita na importante rin ang optimizations kasi kaya niya ring sumabay sa mga phones with bigger batteries. Though, syempre, mas maganda pa rin sana or mas makunat pa to kung 6,000, 6,500 mAh na rin. Missed opportunity to para sa Nothing kasi kung mas malaking battery pa sana ang nilagay nila plus yung good optimizations nga nila ngayon, mas magi-stand out pa talaga to. Parang Vivo. Charging time naman, nasa 1 oras lang from 10 to 100%. 100-watt U-Green charger yung ginamit namin para dyan. Link na lang din sa description. Ganda rin ng charger na to kasi may built-in display para kita mo rin kung ilang watts yung nabubuga. Pwede rin sa laptops yan. Yung dual speakers nga pala ng phone, malakas din. Sa signal, wala akong naging problema. Good signal. Nakaka-receive ako ng OTPs on time. Yung mga tawag from Foodpanda riders or Lalamove, maayos din lahat. Mobile data, ganun din. Wala nga lang native eSIM support. So, take note nyo na lang din kung eSIM ang gamit nyo. Camera performance is actually good. Meron tayong 50 megapixel main shooter, 50 megapixel periscope with 3.5x optical zoom, 8 megapixel ultra wide at 32 megapixels na selfie cam. So, ito yung mga kuha namin gamit ang main camera na para sa akin ay pasadong-pasado for a mid-range device. Makakakuha talaga tayo ng good-looking photos gamit to. Very capable yung main camera natin. Itong picture ng anak ko, sharp, detailed, ganda ng kulay. Sa shot na to, medyo sobra yung pagka-red pero marami naman sa mga phones ganyan din. Kahit flagships, nangyayari din yan. Yung mga outdoor shots namin, ganun din. Hindi naman perfect. Actually, itong shot namin sa traffic lights, 2 beses nag-out of focus for some reason. But overall, nagustuhan ko talaga yung mga photos gamit tong main camera. Yung 3.5x optical zoom, panalo din considering na hindi naman to common sa ganitong presyo. Makikita nyo dito na sharp looking photos din yung makukuha natin. Lalo na kapag ganitong maliwanag, pwede for social media postings. At kahit yung mga portrait shots gamit to, ganun din. Minsan may konting sablay sa edge detection but happy pa rin ako sa output overall.
Yung ultra-wide, ang basic lang talaga. So kung sakaling gusto mong gamitin, make sure na lang din na maliwanag sa area para makakuha ka ng at least decent photos. Selfie camera, maganda rin. Actually, etong minute naming kaibigan, napatanong kung anong phone daw to kasi mukhang maganda daw yung selfie cam. And totoo naman, tsaka natural looking skin tones din yung ibibigay sa atin. Sa videos naman, goods din overall, sharp and vibrant yung colors, pero wala tayong 4K 60 FPS na posibleng hinahanap din ng iba sa inyo. Hanggang 4K 30 FPS lang tayo. Ang good news, stable yung kuha. Eto, makikita nyo, nagbabike yung anak ko niyan, so mabilis na lakad yung ginagawa ko at hindi gaanong maalog yung video. Palubog na rin yung araw niyan, so hirap ng konti sa lighting but decent videos pa rin yung nakuha namin. Pansin ko nga lang dito na meron tayong option na mag 3.5x zoom while recording, pero digital zoom yung nangyayari and tingin ko dapat magsuswitch yan ng lens, pero hindi niya kayang gawin yon, so kailangan mo pang stop yung video, select 3.5x at dyan ka makakapag-record using the telephoto camera. Video quality gamit ang front-facing camera ng Nothing Phone 4a hanggang 1080p 60 fps. So available na for pre-order itong nating phone 4a. Price starts at 21,990 pesos at mabibili lang natin to officially sa Digital Walker. Meron silang Shopee at dyan ka mas makakamura. Upon checking, nasa 2,000 pesos din yung discount doon. Posibleng mas bumaba pa yung price kapag may YouTube vouchers ka. So click nyo na lang din yung YouTube shopping tab natin dyan. And kasama pa rin naman dyan yung mga pre-order freebies nila. Pros and cons tayo at unahin ko na yung mga para sa akin ay kulang at hindi ko gaanong nagustuhan. Una, IP64 rated lang to at sabi ko nga kanina, very competitive na yung mga phones sa ganitong presyo. May ilang IP68 rated na at yung mga bagong labas ngayon, meron pang IP69 and IP69K rating. Yung medyo makapal na side bezels, hindi naman issue sa akin. Kailangan ko lang din talagang i-mention para alam nyo. Selfie video recording is limited sa 1080p. Ultra-wide camera niya, medyo OLEDs din. Walang eSIM support and again, pagdating sa performance, smooth experience siya overall but not ideal for gaming. Ngayon, kung mapapalagpas mo yung mga yan, marami rin namang rason para i-consider mo to. Una, software experience. Nothing OS, legit na goods yan. One of the main selling points with 6 years pa na software support. Yung built-in design, isa rin. Kung gusto mo ng kakaibang phone, gusto mo yung techy na design, plus din yan. Camera performance, nakita naman natin na maganda rin para sa ganitong klase ng phone. Battery life is also good. Actually, sa personal na paggamit ko nga, mukhang papalag siya. Kahit pa sa mga naka 6,000 mAh battery nga, but poor optimizations naman. Display natin, maganda rin. May good sounding speakers. At may bonus pa na glyph interface na pwede mong subukan kung makakatulong sa'yo. So para sa akin, suma total, kung specs ang pag-uusapan, just like last year, hindi ito yung pinaka. Yung mga performance-centric phone pa rin ang namamayagpag pagdating doon. Pero if you are someone na sinasama din yung design, camera performance, at software experience sa pagpili ng phone, this is actually a good choice kung makukuha nyo yung early bird promo price at yung pre-order freebies na may kasama pang 1 year na extended warranty. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito sa nating phone 4a. Next na gagamitin ko naman ay yung 4a Pro. So, kita-kits tayo sa next video.